Yan guys, tanghali na, hindi pa tapos. Magpatubig. Ito lang naman ang aking patutubigan ng pipino at saka yung okra. Ito. Yan. Ayun, okra yung nandun. Alam nyo guys, nung araw, ang lupang ito ay nabili ng tatay ko ng 500 pesos lang. Nung araw hindi pa kami tao nun. 2 hektarya to, 500 pesos lang nung nabili ng tatay ko. Kasi ang tatay ko, ano yan sa tubong matabong kayin, lumaki. Sa Lian, Batangas yan. Nabili ito sa 500 pesos lang sa 2 hektarya. Tapos ang ginawa niya, tinubuhan niya, tinanim niya ng tubo yung 2 hektaryang ito. Yan yung pinag-aral sa mga kapatid ko. Diyan siya kumuha ng mga panggastos sa school, ganyan. Kaya laking pasalamat namin sa tatay namin, nagkalupa siya ng ganitong kalaki, 2 hektarya. Kung wala kaming tatrabahuhin. Tapos yun, nag-aral nga ako, nagpunta ng Maynila. Tuloy-tuloy din yung pagsasaka niya dito, pagtatanim ng tubo. Hanggang sa yun, ang tatay ko, hanggang sa matanda na. Pero ako, nagtrabaho ako sa Maynila. 13 years akong nagtrabaho doon sa pabrika. Sa Hikap. Sa may Santa Mesa, Old Santa Mesa. Doon ako nagtrabaho sa pabrika. Pabrika ng mga sintron, wallet, yung Hikap ba. Doon ako nagtrabaho. 13 years ako doon. Tapos yun, hindi na nga kaya ng tatay ko, matanda na, hindi naman kami magtrabaho. Yung ginawa ko, nag-resign ako doon. Ako na nagtrabaho dito, naglupa na rin ako. Tinaniman ko ng tubo. Yung 2 hektarya yung to, tinaniman ko na rin ng tubo. Ako na rin. Yun, yun ang pang-araw-araw namin hanap buhay dito. Naranasan ko din naman yung magkarga ng tubo, kainitan. Mahirap magtrabaho sa tubuhan. Tapos na nga yung pinagparte-parte na nga ng buhay pa nga yung mga magulang namin, pinagparte-parte na sa anim magkakapatid. 6 kami magkakapatid Pinagparte-parte na yan sa amin. Bali itong sinasaka kong ito, tinataniman ko ng gulay. Ito yung parte ko sa minano ko sa tatay ko. Yung 3,000 na ito, may get. Ayan luwang yan. Gandun yan. Yan, dati dyan nakatayo yung bahay namin. Sa ilalim ng manggahang yan. Tapos nilipat na doon. Alam mo, mahirap na masaya ang magtanim ng mga ganito gulay. Kasi ang hirap dito, yung mag-uumpisa ka pa lang. Gagamasan mo, aararuhin mo.
Pagpupunla ka, tatanim mo pa yan habang maliit pa. Yun ang mahirap. Pero pag lumaki na yan, bumubunga na yan, kumikita na, doon yung pinakamasarap. Masaya ka na doon. Kikita mo yung pinaghirapan mo. Pag kumikita ka na. Kasi ako nagpaturo ako doon sa mga kapatid ko eh. Galing ano yan, galing Talibayog. Kasi lupa nila doon, binili ng isang company. Mga lupa nila, lahat ng mga nakatira doon, binili. Ginawang pabrika na yata yun sa barangay Talibayog, Baha. Ngayon, lumipat sila dito. Sa minana nila sa tatay na lupa, pinagati-hati sa amin. Yun, doon ako nagpaturo magtanim ng gulay. Doon ako natuto. Kaya yan ang hanap buhay ko ngayon. Ang pagtatanim ng gulay. Yan din kami kumukuha ng pang-araw-araw namin. Panggastusin araw-araw. Pagkain. At least kumikita. Masaya. Yun ang maganda nun. Masaya. Yun nga rin ako nakabili ng mga gamit ko rito sa aking gulayan. Tulad ng makina, yung naririnig yung umaandar na yan. Nabili ko yan. Tapos yung ginagamit kong hose, yan. Kaya mahirap na masaya ang magtanim ng gulay, guys. Ang katulong ko nga dito, ang asawa ko, kami lang dalawa nagtatanim dito. Kasi yung mga anak ko, yung isa kong panganay may asawa na may mga anak na rin eh. Tapos yung dalawa ko, isa nag-aaral at ang isa nagtatrabaho na. Kaya isa na lang yung pinag-aaral namin. Medyo minus-minus na sa gastos. Nakakatulong na rin naman yung isa kong anak na lalaki, yung padalwa. Kasi may trabaho na eh. Yung tulungan niya kapatid niya. Kasi nag-aaral siya, binibigyan niya ng mga pambaon, sa eskwela, ganun. Kami sumusuporta lang. Pag kulang yun, rin kami, binibigyan namin pag kulang. Kasi may pangangailangan din naman yung anak kong lalaki. Nag-OJT nga yung isa kong anak na babae sa Manila. Pero graduating na siya itong taon na to. Bali 4 years. Salamat naman at lahat sila nakapag-aral. Hindi tulad ng iba, talagang pinakapos. Yung iba hindi nakakapag-aral Ito talaga sa mga anak ko, talagang porsigido Matsatsaga. Kahit konti ang baon, yan, pumapasok yan.
Buti na lang mababait talaga mga anak namin. Wala na kaming mga magulang. Matagal ng patay. Sobra init. Kaya dito ako nakaupo sa ilalim ng bayabas. Yan bayabas yan Kaya dito ako nagdala kong upuan. Kasi mainit. Tinitignan ko na lang yung patubig ko kung sundo na. Asa nga pala, salamat sa mga sumusuporta sa video ko Maraming salamat. Malaking tulong yan sa akin kahit munting creator lang ako. Baka sinusubukan ko lang naman na mag-vlog. Suswertehin. Salamat. Pero pagpapatuloy ko pa rin. Ibabahagi ko yung buhay ko sa inyo. Yung anong ginagawa ko sa araw-araw dito sa bukid. Kaya shout out sa inyong lahat na sumusuporta, ng mga kaibigan ko saan man sulok ng mundo na nakakapanood ng aking video. Salamat, maraming salamat sa inyo. Again na po, babay na po at akin titingin yung aking patubig.